Pataba tayo ng pataba ah. Mahiya ka naman sa katawan mo. Tanga-tangahan? Anong depression? Kaartehan lang yan. Bakla, bakla, bakla! Sino namang magmamahal sa isang baklang katulad mo? Weirdo! May saltik ka yata eh. The Philippine Health Department urges various sectors to raise awareness about the importance of mental health. 3.6 million Filipinos ang nakararanas ng isa sa mga uri ng mental at neurological disorder. At 88 mental health cases lamang ang naire-report sa bawat 100,000 na Pilipino. Ang tanong tuloy, bakit maraming Pinoy ang hirap humingi ng tulong para sa mental health? Nay, yung depression, gawa-gawa lang ng mga tao yan. Gawa nila sa sarili nila. Oo, dinidepress nyo lang yung sarili nyo, tapos nagkakaroon ng sakit. Hindi ka nila nakikita, ni hindi ka nila naririnig. Ilang taon nang nakagapos sa hagupit ng mapanghusgang lipunan. Hanggang kailan pa nga ba magpapabulag sa mga itim na telang nakapiring? Distora, late ka na naman. Teka, anyari sa mukha mo? Kung ano na siguro yung kinakain mo, kaya nagkakaganyan yung mukha mo. Ano nga ba ang tunay na pamantayan ng isang maganda? May saysay ba ang magdamag kong pagtingin sa mga salamin kung mas masahol pa sa hayop ang tingin ng iba? I'm kinda afraid. They say I'm too young to understand it. Say I'm a kid, so don't take a stand. Purple, ang ganda ng blush on ko. Yung purple, ang ganda na ng blush on ko. Sino? Ano yan? Ha? Bakla ka ba? Ba't ka nagme-makeup ha? Ano? Tangin mo ha? Ito ka! Wala ka pa! Anak na bakla! Ano mo? Kumpali mo yan! Ha? Kumpali mo yan! Sabi ko, kumpali mo! Ha? Tapos pagbalik ko walang yung makeup mong yan ha? Lipit mo yung gamit mo! Ilang sugat at mga peklat pa ba ang gusto nilang iborda sa katawang hindi naman akma sa binigay ng ama? Paano na kung ang lugar na itinuturing bilang isang tahanan ay hindi na maituturing bilang isa? Kaya pa ba? O kapwa bata, paglalakbay malayo pa, pero malayo ka na. Kaya't kumapit ka pa. Ng panahon sa buhay na puno ng From pain to purpose, there's always a way forward. Turning trauma into triumph, they light the way for others navigating similar darkness. asa may lumayo. Pagbangon mo ay siguradong maniwala ka sa totoo. Tahaking tamang daan sa buhay mo. Hi, my name is Danila Ang Salamat, but you can call me Denise. As you may know, I am transgender woman. I identify myself as she, her, and hers. Ako si Chloe Margaret Delor, 18 years old, from Landayan.
I'm Anisa Shane Destura, 18 years old, and I guess I'm strong, independent woman. At first, it's not easy. It's not very easy for me because I was bullied back then. Bakla, hindi lang pag-isip. Paglaki mo, hindi ka magiging maganda. Ano yan? Sabi ko, kunin mo! Simula nung elementary ako, labeled ako as yung weird quiet kid, ganun. So wala talaga akong masyadong kaibigan. Natandaan ko noon, uuwi ako sa bahay, ikukwento ko sa mother ko na marami akong kaibigang kasama, ganun, nagagala kami. Pero wala. Ngayon, nung nag-high school ako, ganun pa rin. Ngayon, nag-senior high ako, nag-decide na ako na parang need ko na magbago, ganun. So, nagsimula ako makipag-usap sa mga tao. Nagkaroon ako ng mga kaibigan. Simula grade 11 to grade 12, naging kaibigan ko sila. Until may nag-came along na isa pang lalaki na naging kaibigan din namin. Pero di ko rin naman siya masisisi. Meron siyang schizophrenia. Ngayon, nagkaaway-away, ganun. So, parang tinurn nila yung back nila sa akin. Tapos, dun sila kay lalaki. So, ayun, parang dun napag-decidean ko na kung nung elementary pa lang ako, wala na. Okay na lang din kung wala ngayon. Year 2021 to 2022, hindi ko siya dapat ma-feel eh. Na-feel ko na kinakaawaan ako. Kasi for me, walang mali sa akin. Walang mali sa physical ko. Kasi tanggap ko kung ano yung insecurity ko. For me, I think I handled it really well because sinasama ko lang naman yung mga problema ko, pero parang wala, natuto lang din ako tumayo sa sarili kong paa at ipaglaban yung sarili ko sa mga taong hindi pa rin accept kung ano yung ako. I mean, don't let anyone trample on you just because they don't accept who you are. Actually, iniisip ko lang dati na baka nasa isip ko lang, ganun. Nasa isip mo lang yan. Baka iniisip mo lang na ganun. Pero hanggang sa kinalaunan, naisip ko na nag-think positive na lang. Ginamit ko talaga yung sinasabi ng think positive. Ginamit ko na lang yun kasi wala na akong choice eh. So parang sa akin, kinumbinse ko na lang sarili ko na hindi naman pwedeng lagi ako masaya. Hindi naman pwedeng laging pabor sa akin. Pwedeng gagawin ko na lang. Kasi ganun yun eh. It's life. Ganun talaga. Yeah. Sinasabi ko na I'm strong, independent woman, but hindi po talaga. I had to because ako lang kasi yung naniniwala sa sarili ko na kaya kong i-pursue kung sino ako, kaya kong gawin yung gusto ko. Nagkakot ako. Especially to my dad. Kasi kala ko talaga, hindi tanggap ng papa ko. Pero alam pala nila, bata pa lang ako. And sabi ni papa, always choose your happiness because your happiness is all that matters. Ay, ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Ganun ang buhay. Mararamdaman at mararamdaman mo yun. Lahat tayo nararamdaman yun. Ganun yun. Ganun na yun. Don't give up. Like, kayanin mo. Kung gusto mo talagang makarating sa kung gusto mo talagang ipakita kung sino ka, huwag kang matakot ilabas kung sino ka. Actually, hindi tanggap. Parang lang, nakaka-hint na siya na yung ganun ako. Hindi ko lang pala alam kasi kala ko hindi na ako tanggap. Pero nung nagkamot ako, tanggap niya pala. Tinatatak ko lagi sa utak ko na ayun, nagunto yun. Gunto pakiramdam ng mabuhay. Gunto tayo. Ito yung bubuo sa atin, sa atin. Huwag niyong i-take na first situation yung challenges niyo. Gawin niyo siyang aral. Lakasan niyo yung loob niyo. It's not easy. At first, it was really difficult for me. Kasi nagkaroon ng comparison din. Like, ayun nga, pag tinitignan ko yung iba. Alam mo sa girls, I had a lot of insecurities back then. Pero nung nagkamot ako, then I realized na, hindi ako to. Hindi ko pa mag-improve. And nung nakilala ko yung sarili ko, mas maraming tao nagmahal sa akin. Minsan, papasok sa isip ko na baka no choice lang ako. Kaya ganun. Pero dumadating yun yung mga oras na iniisip ko na handa na talaga ako mag-move on sa ganong klase. Pati yung family mo is dinadrag ka na pababa. Yung classmate mo is nandyan sila sa'yo para i-comfort ka, pero nafe-feel mo kasi na ay,
kailangan pala kong i-comfort kasi kinakaawaan ako, kasi nga kawawa ako. To fight for yourself, you know. Don't let the society trample on you because they don't accept who you are or who you really are. And at the same time, be brave enough and have courage to fight and also be knowledgeable about it. Just strive on it. Kung nakaka-experience ka na na-experience ko, deadmahin mo yung mga taong pumipigil dito. Kasi ikaw lang din ang makukulong at hindi ka magiging masaya kung hindi ka magpapakatotoo sa sarili mo. I think life from Manila back then, obstacles. Kasi sobrang dami ko talagang na-experience lahat, even in my own sa kaibigan. But now, I think, if I identify my life now, butterfly, colorful butterfly. And with all this hardship that you overcome, since we are proud that you are part of the LGBT, we just want to give you some small appreciation. We just wanted to give you some thank you. So with this, we have a small surprise for our lovely guest, Denise. Minsan, hindi ang pagsasabi ng simpleng kamusta ay kayang sumagip sa isang buhay na nasa loob ng nakatagong selda. Hindi masama ang pag-iwas at hindi kailanman naging masama ang paglayo. Lalo na sa mga taong hindi tayo handang pagbuksan ng kanilang mga pinto. Lagi nating tatandaan na hindi ang depresyon ang siyang pumapatay sa mga tao, kundi ang mga maling pananaw ng nakakarami tungkol sa mga biktima ng sakit na ito. Kapalit na mga luhang pumatak ay panibagong bukas na may galak. Ang makabuluhang mundo na aking natagpuan, lubos akong binigyan ng kasiyahan. At kailanman, hindi na ako maaapektuhan sa mga pangungutya na kaya ko naman tawanan. Dahil isa ako sa mga taong patunay na hindi nasusukat sa hugis o nipis ng katawan ang angking kong kagandahan. At ang buhay mo ay hindi dapat tumakbo sa mga salitang kanilang binabato. At hindi na muli tayong magiging apektado dahil sa dulo, ikaw ang mas nakakakilala sa sarili mo. Sa mga taong sa akin ay humusga, kayo ngayon ay mapapahanga. Ako si Aniza Shane Destura, ang dating madalas kutsain, bibida ngayon sa cover ng magazine. We are down now to our last two candidates. Let's all welcome our dazzling ladies in their long gown attire. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganon ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tinatanaw-tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Oh, magandang dilag, puso. For our question and answer portion, let me welcome our candidate number 2. How are you, darling? Good evening. Hi, I'm nervous, but I'm doing well right now.
Good to know. May I know, are you ready for the question and answer portion? I am more than ready. Okay, Miss Candidate number 2. For your question, how can we promote greater acceptance and inclusivity for transgender and individuals in our communities? Let me repeat it again. Candidate number 2, how can we promote greater acceptance and inclusivity for transgender individuals in our communities? I believe as a transgender myself, promoting greater acceptance and inclusivity requires a multifaceted approach, which is involving education, advocacy, and support. First, you need to educate yourself to learn more about the issues, challenges, and experiences the transgender community experience. Second, support and advocate for policies and laws. Because creating and promoting gender and inclusivity, be patient, be understanding, and lastly, be committed to creating and welcoming of environment for all individuals, regardless of gender identity or expression. Thank you. Thank you, candidate number 2. Let's brace ourselves as we are about to announce our new Miss International 2024. Let me present to you the new Miss International 2024 candidate number 2. Sa aking paghawak sa mikropono ng tagumpay, bitbit ko ang komunidad na binubuo ng 7 kulay. Walang sino man ang makakapagpasya kung ano ang aking kasarian, dahil isa na akong ganap na babae magmula nung ako'y sanggol pa lamang. Iba-iba man ang kulay, hulma at putis ng ating mga balat. May pinagdadaan ng mga suliranin at problemang kaibigan. Ang kwento man ng iyong buhay ay mananatili na lamang nakasulat. Lagi mong pagkakatandaan na ang tagumpay mo, tagumpay na rin namin lahat. Kaya't kumapit ka pa. Dahil ng panahon sa buhay na puno ng hamon, di ka nag-isa. May naniniwala pa. Sa may lumayo, pagbangon mo ay siguradong maniwala ka sa totoo. Tahaking tamang daan sa buhay mo. Mga matang pinipiringan, gusto lang ng nakikita ang kahalagahan. Sariling madalas pinagdududahan, kailan kaya matatapos ang mahusgahan. Paumanhin, kung tingin ito'y kaartihan, ngunit sana'y ako naman ay mapakinggan. Maaari bang samahan mo akong iwasan ng sari-saring bulong?
Lord.